Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na gulong-gulo ka sa desisyon mo at di mo alam kung anong gagawin mo? Ano ang dapat mong gawin kung 40 million pesos ang involved? Yan ang pag-usapan natin sa topic na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, pag-uusapan po natin ang mga malalaking financial decisions. Whether we like it or not. Like for example, ang pagbili ng bahay, pagbili ng sasakyan ay mga malalaking desisyon sa ating buhay. At pag tayo po ay nagkamali ng desisyon sa mga ganitong pagkakataon, minsan ang hirap na pong makarecover at makabangon. Do you agree? So sa episode natin na ito, ipapaliwanag po natin at papakita po natin kung paano magdesisyon ang isang milyonaryo at paano niya ikahangan nagawa ng tamang desisyon ang kanyang 40 million decision. Let us watch this. Yung L'Oreal was number 2 in Lazada in health and beauty category. By end of 2017, we became the number 1 health and beauty brand. So sobrang saya namin. After 3 days, nagkaroon ako ng meeting with Procter & Gamble. When we get to that meeting, bottom line, Steve, we want you to handle our online business. Pero I need around 40 million during that time to handle their business. Capital, kailangan ko ng bagong warehouse, all of these things needed. So, around 40 million yung kailangan ko. I was at a crossroad moment. Sabi ng kapatid ko, Ahya is big brother. Baka greedy ka na. Lahat ng brand, kahit di mo kaya, kukunin mo. Valid? Valid. Diba? Sabi ko, pagpe-pray ko. Sige. I prayed about it. Ang binigay na word sa akin ni Lord, the parable of the talents. Yeah. Kung ano yung binigay ko sa iyo, you can multiply it. Okay. So, pagising ko, sabi ko, hindi ito greed. The Lord wants me. Binigyan niya ako ng risk appetite for this business. So, sabi ko, sige Lord, tanggap ko na yan. I was at peace na I'm gonna do Invest the 40 million. I'm gonna do the P&G business. The problem is I don't have 40 million. Okay. Pero I know the Lord wants me to do it. So that's why I asked my discipler, what's the best thing that I can do? Utang ba ako? Okay. Sabi niya, Steve, sa ganitong negosyo mo nag-umpisa ka, sabi niya, tingin ko kumuha ka ng investor. Para hindi mo iniisip na babayaran mo interest at saka yung principal habang nagbibuild ka ng negosyo. Tama. Yun yung advice niya sa akin. Kaya doon ako nag-umpisa maghanap ng investor ko. So that's why nung February 2018, I got my first angel investor. Wow! Okay. Ito ang perspective lang. Ito po ay galing sa isang interview na ginawa ko po kay Steve C. Amiare ng Great Deals E-Commerce. Yun nga, kinento nga niya kung paano siya nagkaroon ng opportunity. So right now, let us talk about ano po yung mga life lessons na pwede nating matutunan with regards to this. Number 1, in terms of seizing opportunities. Like for example, ang mga opportunity minsan ay dumadaan lang yan. Na hindi natin napapansin, that's number 1. Kaya it's very important, bago pa tayo mag-set out to do anything in our lives, kailangan alamin mo muna how the opportunity looks like to you. Why? Even if the opportunity is right in front of your face, if you don't recognize it, you will not be able to recognize it or you will not be able to grab it. Kaya kailangan po alamin po muna natin kung ano yung opportunity na hinahanap po. Number 2, okay, despite of the financial risk, he recognized na may potential po talaga. Kasi since nasa e-commerce business siya, tapos, ang problema na lang niya, yung 40 million pesos, which is malaki naman talaga. Pero the second thing that he did, hindi siya nag-decide agad. So, ang ginawa po niya, nag-pray siya, nag-reflect siya. My question to you is this, ikaw, or ako mismo, bago ka bang nag-decide, pinagpe-pray mo ba yan o ginagawa mo pagkatapos mo na lang gawin, tsaka mo pinagpe-pray? Iba po yan uulitin ko. Nagpe-pray ka muna ba bago mo tanggapin or tinatanggap muna, tsaka mo na pinagpe-pray, Lord, i-bless mo to. Now, with regards to Steve, ang ginawa po niya, nag-pray muna siya. As a matter of fact, ayun nga, nag-seek siya and then nabasa niya yung parable of the talents, di ba? Emphasizing the importance of aligning yung personal decision mo with spiritual values and direction. Napakaganda po ng halimbawa na ginawa po ni Steve. Pero hindi lang po nagtatapos doon. Ang galing nagkaroon din siya na tinatawag na risk management strategy. Always remember that. Pag maglalabas ka ng pera, ang tanong parati, hindi magkano ang labas, ang tanong magkano po ang ibabalik. Pero ito yung pinakamatindi na ginawa niya. Ang ginawa ni Steve, since hindi rin niya alam kung ano tamang gawin, tumawag siya sa kanyang mentor. So napakahalaga po talaga pag ikaw gulong-gulo ka na sa mga desisyon mo sa buhay, stop and then look
for people who are successful that you can call and talk to. Why? Sa totoo lang, if you make that decision on your own, 90% of the decision that you're going to make might be a wrong one and you are going to regret it for the rest of your life. Let me ask you this question. How many times na ikaw nakapag-decide ka na tapos nung nag-decide ka na nagkamali ka, saka ka tumatawag sa tao? Sino sa inyo mga guilty? Type guilty sa comment section. Pero ito, napakaganda ng kanyang thinking process. Again, may opportunity. Pagkatapos yan, pinag-pray niya. Pagkatapos ng pray, God spoke to him through a word, through the parable of the talent. Pagkatapos ng parable of talent, tumawag siya sa mentor. And then, the mentor's, talaga, grabe yung kanyang shinare na wisdom, na advice, helps Steve to become more successful in life. Ano sinabi ng mentor niya? Steve, huwag kang mangungutang. Pag nangutang ka, stress ka, nagbabayad ka ng interest na hindi mo sigurado nakikita o hindi. Kumuha ka ng investor. Pag investor po, kasama siya sa risk. When you say kasama siya sa risk, wala kang babayaran. Hindi mo babayaran yung interest. So in other words, pag kumita ang negosyo, kasama siya. Kasama ka rin. Pero pag nalugi ang project at negosyo, kasama siya, kasama ka rin. Wala kang risk. Wala kang financial responsibility. That's the difference between loaning, mangungutang ka ng magbabayad ka ng interest, investor, wala kang babayaran ng percentage or ng utang, pero syempre kasama na siya sa kumpanya. And grabe talaga, no? Especially during critical decision-making moments, a mentor can really help you navigate challenges and accelerate. Kaya mga friendship, no, throughout yung journey talaga ni Steve, no, makikita mo talaga, napakagaling talaga. Ulitin ko, anong importante? Number one, the importance of, again, identifying if this is an opportunity for you. Pagkatapos, pag-pray mo muna. Pagkatapos, pag-pray, you ask godly wisdom and seek godly wisdom. And then from there, no, magkakaroon ka ng sense of purpose and then sense of clarity. That's the time you do it. Guys, kung nagustuhan nyo tong episode na ito in terms of, paano ba lumaki, paano ba maging successful sa buhay, sundan nyo lang to. At kung nabiting kayo sa episode na ito, good news. Yung entire interview, more or less, at least an hour interview with Steve C, nasa link na sa comment section. Ikaw, tanungin kita ngayon, ano ang natutunan mo sa short episode natin na ito about making decisions in life? Pakitype lang sa comment section and don't forget, once you subscribe, i-click nyo po yung notify button para ma-notify kayo pag may bago tayong video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.